Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Tunay nga yata na may mga kaluluwa pa rin na kasama nating naninirahan sa ating mundo, ngunit hindi lang natin sila nakikita. Ngunit sadyang may mga tao na habulin ng mga ganitong nilalang. Paano kung sa ilang gabi na pananatili mo sa isang lugar ay makakaranas ka ng kababalaghan? Kaya ba ng tapang mo ang ganitong horror experience? Dear Papa Dudut, hello po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lexi. 27 years old na sa ngayon at etong ikakwento ko ay nangyari early 2019 noong panahon na kami pa ng aking first boyfriend na si Maki. Hindi ko po pinipilit na maniwala ang lahat sa storya ko, kaya kayo na po ang bahalang humusga. Originally from Baguio City ang family namin, pero nang makabili ng lupa ang parents ko noong grade 6 ako sa Cavite ay umalis na kami ng Baguio para manirahan sa Cavite. Sa lugar na ito na ako nag-high school hanggang sa makatapos na ako ng college. Strict ang father ko, lalo na sa akin na nag-iisang babae sa 4 na magkakapatid. Pangatlo pala ako sa amin, talagang mahigpit siya pagdating sa akin. Pinagbawalan niya akong magkaroon ng boyfriend hanggang sa hindi ako nakakatapos ng pag-aaral. Takot ako kay Papa kaya sinunod ko na lamang siya. Saka naisip ko rin na para rin naman sa akin ang paghihigpit niya. Ayaw niya lang siguro akong matulad sa iba na hindi nakapag-concentrate sa pag-aaral at maagang nabuntis dahil may boyfriend. Kaya ang nangyari ay hanggang crush lamang ako. Inggit na inggit din ako noon sa mga friends kong babae na may jowa. Nakikita ko kasi sila na minsan ay sinusundo ng jowa nila sa school. Nakikita ko rin sa social media ng mga kaibigan ko ang mga sweet pictures nila ng boyfriend nila. Sinabi ko sa sarili ko na kapag natapos na akong mag-aral at nagtatrabaho na ako ay sasagutin ko kaagad ang unang lalaking manliligaw sa akin. Gusto ko kasing ma-experience kung paano ba ang magkaroon ng jowa, yung hanggang madaling araw ay magka-video call kayo. May mga nag-good morning at good night. Tapos merong magagalit kapag ayaw kong kumain at nagpapagutom ako. Sa madaling salita ay naging hopeless romantic ako. Feeling ko kasi ay ready na talaga ang puso ko para magmahal, pero dahil kay Papa ay pinigilan ko yon. Hindi ko rin sinubukan na magkaroon ng jowa kahit napalihim. Kilala ko ang tatay ko, Papa Dudut. Daig pa niya ang detective. Kahit anong sikreto at pagtatago ang gawin ko ay malalaman niya pa rin. Kaya hindi na ako nagtangka pa na gawin yon. Inisip ko na lamang na darating ang time na hindi na ako pagbabawalan ni Papa na magkaroon ng jowa. Kaya na makatapos na ako sa aking pag-aaral at nakapagtrabaho na ako ay tinanong ko na si Papa kung papayagan na ba niya ako na mag-boyfriend. Bakit, Lexi? May nanliligaw na ba sa'yo? O baka may boyfriend ka na matagal na? Tapos ngayon mo lang sasabihin sa akin? Seryosong tanong pa ni Papa. Masyado ka namang judgmental pa. Wala pa akong boyfriend. Takot ko na lang sa inyo. Nagtatanong lang naman ako para just in case na merong manligaw sa akin, hindi ba? Turan ko pa. Diyos ko, payagan mo na yung anak mo na magka-boyfriend. Baka mangyari tumanda pa yung dalaga. Singit ni Mama sa pag-uusap namin ng Papa ko. Ang sabi ni Papa ay pinapayagan na niya ako na magpaligaw at magkaroon ng boyfriend, pero dapat ay ipakilala ko muna sa kanila. Dapat daw nilang masigurado na okay ang lalaking magiging boyfriend ko. Yun lang din talaga ang mahirap kapag nag-iisa kang babae na anak
nagiging overprotective ang pamilya mo sa'yo. Pero naiintindihan ko naman sila, lalo na si Papa. I know ayaw lang niya ako na masasaktan. Kahit na pinayagan na ako ni Papa na magkaroon ng jowa ay hindi ko pa rin ginawa yung sinabi ko na kung sino ang unang lalaki na manliligaw sa akin ay sasagutin ko na kaagad. May coworker kasi ako na nanligaw sa akin pero hindi ko siya bet, Papa Dudut. Hindi ko siya sinagot. Akala ko kasi dati ganun lang kadaling magkaroon ng boyfriend. Madalas yung may gusto sa'yo ay hindi mo gusto. Tapos yung gusto mo naman ay hindi ka gusto. Hanggang sa nakilala ko si Maki sa Facebook. Nasa suggested friends ko kasi siya at nang makita ko ang account niya ay nagkaroon na kaagad ako ng crush sa kanya. Kasi ang cute niya, Papa Dudut. Inad ko si Maki at nang inaccept niya ako ay siya na ang unang nagchat sa akin. Tinanong niya kung kilala ko ba siya at ang sabi ko ay hindi. Nagdahilan na lamang ako na napindot ko accidentally ang ad sa kanya. Nag-start na kaming mag-chat ni Maki. Medyo malayo ang province nila, Papa Dudut. Pero okay lang. Sabi ko ay crush ko lang naman siya at hindi ko rin gusto na magkaroon ng jowa na nasa malayong lugar. Mas gusto ko yung nakakasama ko palagi. Very assuming pa ako sa part na yon na bet din ako ni Maki pero hindi naman ako nagkamali kasi niligawan niya ako. Sinabi ko kay Maki na kapag meron akong sutor ay dapat pumunta sa bahay kasi kailangan na makilala ng buong family ko. Walang isinagot si Maki tungkol sa bagay na yon kaya hindi na ako nag-expect na pupuntahan niya ako sa bahay namin. Isa pa'y malayo din talaga siya kaya naiintindihan ko. Pero may pasabog pala si Maki. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang tumawag siya sa akin para sabihin kung paano raw pumunta sa bahay namin. Gusto niya raw akong puntahan para makilala ang family ko. Na-excite ako kasi yun ang unang beses na magkikita kaming dalawa, Papa Dudut. Sinabi ko kay Maki kung paano pumunta sa amin. Pati exact address namin ay sinabi ko na rin kasi tiwala na ako sa kanya. Ang akala ko ay sa ibang araw pa siya pupunta. Kaya nagulat na lamang ako ng bandang tanghali ay tumawag siya at sinabi niya na nasa labas na siya ng bahay namin. Sinabi ko rin kasi sa kanya ang description ng aming bahay. Talagang unexpected yon, Papa Dudut. Nung nagtanong pala siya kung paano magpunta sa amin ay nasa bus station na siya na malapit lang sa lugar namin. Napakasaya ko kasi nagkita na rin kami ni Maki for the first time. May dala pa siyang mga saging at gulay mula sa probinsya nila na ikinatuwa ni Mama. Nakilala rin niya si Papa at ang mga kapatid ko. Nagkaroon din kami ng chance na magkausap at umalis na rin siya kinagabihan kasi may pasok pa siya sa trabaho niya sa susunod na araw. Sobrang humanga ako kay Maki sa ginawa niyang yon, Papa Dudut. Kaya naman hindi na ako nag-alinlangan na sagutin si Maki kahit nung una ay nagdadalawang isip ako na maging kami kasi nasa malayo siya. Ganun nga yata talaga kapag true love. Marami kang babaliing paniniwala kapag nagmahal ka ng totoo. Naging okay naman ang first month ng relationship namin ni Maki, Papa Dudut. Hindi rin tumutol ang family ko kasi nakilala na nila si Maki at nagustuhan din nila ito para sa akin. Sabi pa ni Papa ay mukha raw matino si Maki at mukhang hindi gagawa ng kalokohan. Ganon din ang naramdaman ko para kay Maki. Yung kapag tinitingnan ko siya ay parang ang bait-bait niya at hindi niya ako sasaktan. Dahil sa unang relationship kong yon ay katakot-takot na pag-a-adjust ang ginawa ko. Iba na pala kapag nasa aktual na relationship ka, Papa Dudut. Akala ko dati ay puro saya lamang ang isang relasyon. Pero hindi pala. Nagkaroon kami ng problema nang makita ko sa post ni Maki na kasama niya ang kanyang girl best friend. Tinanong ko siya kung sino yon at sinabi niya na best friend niya mula elementary. Magkababata raw sila at nag-start na akong magselos ng time na yon.
Nainis ako kasi mas nakakasama pa si Maki sa best friend niya kaysa sa akin. Sa tuwing nagkaka-chat kami ay palagi kong tinatanong si Maki kung nagkita ba sila ng best friend niya na si Dessa. Sabi niya ay hindi naman pwedeng hindi sila magkita araw-araw kasi magkapit-bahay sila. Nang maramdaman ni Maki na nagsiselos ako kay Dessa, ay pinag-usapan namin ang bagay na yon. Sinabi ni Maki na wala akong dapat na ipagselos kay Dessa kasi para na silang magkapatid. Pero hindi noon napawala ang selos at duda ko. Ewan ko, sobrang paranoid ako ng time na yon. Feeling ko kasi ay may gusto si Dessa kay Maki kahit na hindi ko pa naman siya nakikilala ng personal. Nagsuggest din si Maki na kausapin ko si Dessa kahit sa video call pero ako na ang tumanggi. Mainit kasi ang dugo ko kay Dessa kasi nga ay mas nakakasama pa siya ni Maki kesa sa akin. I know na sobrang toxic ng ginagawa kong yun dati kay Maki. Pinaparamdam ko sa kanya na meron siyang ginagawang mali kahit na wala naman. Immature pa rin kasi ako ng time na yon sa pag-handle ng relationship. May isang beses pa nga na sinabi ko kay Maki na sa lugar namin na lang siya maghanap ng work para mas malapit na kami sa isa't isa. Pero sabi niya ay okay naman ang current job niya at hindi praktikal na lumayo siya sa kanila kasi pag nagtrabaho siya sa malayo ay magbabayad pa siya ng bahay. Inisip ko noon na ayaw lang malayo ni Maki kay Dessa. Grabe, kapag binabalikan ko ito ay gusto kong sabunutan ang old self ko. Kasi ang toxic ko talaga ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay sinabi sa akin ni Maki na nagpaplano siyang mag-abroad at susuportahan siya ng isa niyang tiyahin na nasa ibang bansa pagdating sa mga gagastusin. Naging all out naman ang support ko pagdating sa bagay na yon kasi alam ko na hindi lang yon para sa kanya kundi para sa pamilya niya rin. Alam ko kasi na hindi ganun kayaman ang pamilya ni Maki at pangarap niya talaga ang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Siyempre ayokong pigilan si Maki sa kagustuhan niya na magkaroon ng trabaho kung saan ay pwedeng mabago ang buhay niya. Kahit pa mas magiging malayo kami, at least mapapalayo siya kay Dessa. Naging mabilis sa mga pangyayari at nakapag-decide na si Maki na i-push na talaga ang offer ng tita niya. Love, tinanggap ko na yung offer ng tita ko. Sabi niya ay mag-asikaso na ako ng mga requirements ko. I-recommenda niya rin ako sa agency na nagpaalis sa kanya. Unahin ko raw ang pagkuha ng passport, ang sabi ni Maki habang magkausap kami sa phone. Okay yan, love. Malay mo, yan na talaga ang sagot para magbago ng bongga ang buhay mo at ng family mo, ang turan ko. Sana nga pero hindi ka ba nagagalit sa akin? Mas magiging malayo na ako sa iyo, ang sabi pa ni Maki. Bakit ako magagalit? Hindi ka naman forever dun eh. Saka for sure may bakasyon ka kada taon. Magkikita pa rin naman tayo, ang sabi ko. Nagpasalamat sa akin si Maki kasi nakasuporta ako sa kanya. Aniya ay mas magiging mahirap para sa kanya ang pag-alis niya kung sakali na tutol ako o pipigilan ko siya. Pinayuhan ko si Maki na huwag muna siyang mag-resign sa trabaho niya habang nag-aasikaso siya ng pag-alis niya. Para kahit papaano ay may sasahurin pa rin siya. May maiiwan pa rin siyang pera sa pamilya niya kapag umalis na siya. Hindi rin naman kasi siya kaagad sa sahod sa magiging trabaho niya sa ibang bansa kaya dapat ay maging practical din siya. Isang araw, Papa Dudut, ay sinabi ni Maki na nakapag-schedule na siya sa pagkuha ng passport. May mga ID na rin siya at ibang requirements para sa pagkuha ng passport. Sa Manila pa siya kukuha at aniya ay kinakabahan siya kasi wala siyang alam sa lugar na yon. Ang sabi ko ay maghanap siya ng pwede niyang makasama.
Yung date kasi ng appointment niya ay meron akong pasok sa trabaho. Tapos hindi pa siya aalis ng Maynila after noon kasi pupunta pa siya doon sa agency na sinasabi ng tita niya. Makalipas ang ilang araw ay tumawag si Maki sa akin. Love, sasamahan ako ni Dessa sa Maynila. Maalam kasi siya doon kasi nagtrabaho siya dati doon. Okay lang ba sa'yo? Ang sabi ni Maki. Bakit naman si Dessa pa? Wala na bang iba? Ilang araw kayo doon? Tanong ko habang tinatago ko ang aking inis. 3 days love. May kukunin kaming condo unit na pinarerentahan ng short time lang. Si tita ang magbabayad. Sagot pa ni Maki. Nilamon na ako ng sobrang inis at selos nang malaman ko na si Dessa ang sasama kay Maki sa Maynila tapos 3 araw sila magkasama sa isang kwarto. Kung ano-ano na ang pumasok sa utak ko na pwedeng mangyari sa kanilang dalawa kaya isang desisyon ang mabilis kong binitawan. Okay, ako na lang ang sasama sa iyo sa Maynila. Huwag na ang Dessa na yun. Mas marunong ako sa kanya pagdating sa Maynila at pwede pa kitang samahan. Ang sabi ko. Sigurado ka ba love? Hindi ba ang sabi mo ay may pasok ka sa araw na yon? Ang wika ni Maki. Bakit? Ayaw mo na ba ako ang sasama sa iyo? Mas gusto mo bang si Dessa ang sumama sa iyo? Mataray kong tanong. Siyempre ikaw ang mas gusto kong kasama. Pero paano yung trabaho mo saka papayagan ka ba nina tito at tita? Ang sabi ni Maki. Ang sabi ko ay ako nang bahala doon. Pwede akong mag-leave sa trabaho ng 3 araw na ginawa ko kaagad. Nagdahilan na lamang ako at mabilis namang na-approve ang leave ko. Siguro ay dahil yon ang first time na nag-file ako ng leave. Nagpaalam na rin ako sa mga magulang ko at nagsinungaling ako sa kanila. Sinabi ko na meron akong babaeng kaibigan na nagpapasama sa akin sa Maynila kasi meron itong aasikasuhin doon. Tapos ay imimit din kasi namin ang isa pa naming kaibigan na galing sa ibang bansa kaya 3 araw akong mawawala. Pinayagan naman nila ako papadudot. Alam ko kasi na kapag nalaman nila na kaming dalawa lang ni Maki ang magkasama ay hindi sila papayag dahil kung ano-ano ang iisipin nila. Na-feel ko naman na masaya si Maki na ako ang makakasama niya at hindi na si Dessa. Dapat lang no, ako ang girlfriend niya. Dumating na ang araw na magkikita kami ni Maki. Tinuruan ko siya kung paano magpunta sa Buendia kasi doon kami magkikita. Hindi niya kasi ako pwedeng sunduin sa bahay namin kasi malalaman ni na Papa na si Maki ang kasama ko at nagsinungaling ako sa kanila. Marami-rami ang dapat na dala ko kasi sa last day namin sa Maynila ay gusto kong ipasyal si Maki para naman makapag-enjoy siya kasama ko. Ang tagal na rin kasi nung huling beses na nagkita at nag-date kami kaya dapat ay sulitin na namin ang chance na yon papadudot. Nauna si Maki sa meeting place namin. Ipinakita niya sa akin ang address ng condominium building kung saan kami mag-i-stay ng 3 days. Hindi ako pamilyar sa pangalan ng condo building kaya nag-taxi na lamang kami kahit medyo mahal. Sa itsura sa labas ng condominium building sa labas ay halatang luma na yon. Halos nasa pinakadulo na yon ng street na kinakaroonan niya. Masikip ang pasukan at maliit lang ang front desk. Hindi na rin ako nagreklamo kasi yun lang ang budget na kaya ng tita ko. Sinabi na ni Maki ang pangalan niya sa taong nasa front desk na isang babae na siguro ay nasa 40s at ibinigay na niya sa amin ang susi. Walang elevator kahit na 6 na palapag ang building na yon. Tapos nasa 6th floor pa ang unit namin. Pero carry lang papadudot. Exercise na rin yon kahit papaano. Sa katigisang bag lang naman ang dala namin ni Maki kaya hindi kami ganong nahirapan sa pag-akyat ng hagdanan. Honest review lang sa condo building na yon ay parang napabayaan na siya. Medyo malamlam ang ilaw sa may hagdanan at sa hallway kaya may vibes yon na parang ang creepy at ang lungkot ng lugar. Pero hindi ko na yon pinansin kasi gusto ko nang makarating kami sa unit namin dahil nakakaramdam na rin ako ng pagod. Finally ay narating na namin ang 6th floor. Studio type yon, may king size bed, maliit na table at 4 na upuan. May sariling CR at air condition din at may TV.
May aparador din at drawer na nakalagay sa tabi ng kama. Meron din doong lutuan at mga gamit sa pagluto at pagkain. Okay lang ba na magkatabi tayo sa pagtulog? Pwede naman akong mag-request ng extra mattress para doon ako matutulog, ang sabi pa ni Maki. May bayad pa yata yun kapag may extra mattress. Alam ko naman at takot ka sa papa ko kaya sure ako na wala kang gagawin sa akin. Pabiro kong sabi kay Maki. Nang sabihin ko kay Maki na nagugutom na ako ay inaya niya akong kumain sa labas. Kaya imbes na magpahinga ay lumabas muna kami para kumain. Pagkatapos kumain ay pumunta kami sa supermarket at naggrocery kami ng pagkain namin sa loob ng 3 araw. Para mas makatipid na rin at mapakitaan ko siya ng aking cooking skills na nakuha ko sa nanay ko. Pagkatapos naming maggrocery ay madilim na sa labas. Bumalik na kami sa kondo at inayos muna namin sa ref ang mga pinamili namin at saka kami nagpahinga. Wala naman akong naramdamang kakaiba sa condo unit na yon. Siguro dahil mas maayos ang ilaw doon kesa sa may hagdanan at mga hallway. Magkatabi kaming humiga ni Maki sa kama at behave naman siya. Saka if ever na may gawin siya ay hindi rin naman ako papayag kasi natatakot akong mabuntis ng maaga. Baka kalbuhin pa ako ni Papa kapag nangyari yon. Gaya ng sinabi ko ay tiwala naman ako kay Maki kaya malakas din ang loob kong sumama sa kanya. Saka talagang pinush ko na ako ang kasama niya kesa kay Dessa. Kasi panigurado na mamamatay ako sa pag-iisip at pagsiselos kung silang dalawa ang natuloy. Baka nga sumunod pa ako sa kanila kapag nagkataon. 9:00 na ng gabi ako nagising. Naabutan ko si Maki na inihahanda na ang mga dadalhin niya para sa passport appointment niya. Ako naman ay nagsimula noong magluto ng ulam namin. Ang niluto ko noon ay adobong baboy at nagustuhan naman yon ni Maki. Mukhang nagustuhan niya kasi ang dami niyang nakain. Kinilig pa nga ako ng slight kasi para na kaming mag-asawa ni Maki. Naisip ko na kapag nagtagal at ikinasal na kami ay gano'n na ang mangyayari sa amin. Araw-araw, yung palagi ko siyang ipagluluto. Nanood lang kami ng TV hanggang sa antukin. Hindi na rin kami nagpa-late ng tulog kasi maagang aalis si Maki. Ang plano namin ay sasamahan ko siya sa pag-a-apply ng passport at wala siyang alam sa lugar na yon, Papa Dudut. Ako na ang nag-alarm para ako na rin ang gigising kay Maki. Pero sa gabing yon ay hindi agad ako nakatulog at ang hinala ko ay namamahay ako. Isa pa ay meron akong naririnig na ingay sa katabi naming unit sa kaliwa. Parang may binabalibag na gamit at inuurong na lamesa at upuan. Tulog na si Maki ng time na yon at ayaw ko naman siyang gisingin kasi alam ko na pagod siya at kailangan niyang magising na maaga the next day. Nakatulog naman ako kasi talagang tinamaan na ako ng antok. Kahit na nag-alarm na ako ay nauna pa ring magising si Maki. Pagka-alarm ng phone ko ay nakita ko si Maki na nagre-ready na ng aalmusalin namin. Sabi ko ay ako na ang gagawa noon pero hindi siya pumayag. Kaya tinulungan ko na lamang si Maki. Pagkagising ko ng umaga na yon ay naramdaman ko na para akong lalagnatin. Medyo nilalamig ako at ang bigat ng aking katawan. Medyo mainit din ang katawan ko. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa aircon at baka masyado akong nalamigan. Ayaw kong sabihin kay Maki ang nararamdaman ko kasi alam kong mag-aalala siya pero talagang malakas ang pakiramdam niya. Habang kumakain kami ay napansin niya na parang masama ang aking pakiramdam. Hinawakan niya ang leg ko at noo ko at nasabi niya na meron akong sinat. Huwag ka nang sumama sa akin at baka mas lalong lumala ang sakit mo. Dito ka na lang. Tapos makikiusap ako doon sa tao sa ibaba na ibili ka ng gamot. Nag-aalalang sabi pa ni Maki. Hindi naman pwedeng hindi kita sasamahan. Baka kung saan ka mapunta. Turan ko. Ako nang bahala. I-text mo na lang sa akin kung ano ang sasakyan ko at saan ako bababa. Kapag may problema itatawagan kita. Ang sabi pa ni Maki. Tinanong ko pa si Maki kung sure ba siya at ang sabi niya ay sigurado siya.
Hindi niya raw kayang i-risk ang kalusugan ko. Lalakas na lang daw niya ang loob niya at ang totoo ay hindi ko talaga kayang samahan si Maki kasi alam ko na hindi kaya ng aking katawan. Kaya si Maki na ang mag-isang umalis. Nakakahiya nga kasi kaya nga ako sumama sa kanya ay para may kasama siya sa lalakarin niya pero hindi ko pa nagawa. Ganun pa man ay alam ko na naiintindihan ako ni Maki kasi kung kaya ko lamang ay sasamahan ko talaga siya. Makalipas nga ang ilang sandali ay may kumatok sa pinto. Sinilip ko sa peephole kung sino at isang lalaki ang nakita ko. Nakita ko siya noon sa may front desk kaya alam ko na nagtatrabaho siya roon. Pinagbuksan ko siya at may ibinigay siyang gamot sa akin. Yun na pala yung pinabili ni Maki. Uminom na kagad ako para maging mabilis ang paggaling ko. Medyo inaantok ako noong uminom ako ng gamot kaya umidlip ako. Hindi ko na lamang isinilent ang cellphone ko para kapag tumawag si Maki ay magigising ako. Sa gitna ng pagtulog ko ay nagising ako dahil sa ingay na narinig ko sa kabilang unit. Ganon ulit Papa Dudut. Parang may mga gamit na ibinagsak sa sahig. Kasunod noon ay may narinig din ako na lalaking sumisigaw at babaeng umiiyak. Sa hindi malamang kadahilanan, kahit alam kong Tagalog ang salita nila ay hindi ko sila maintindihan. Medyo na-bother ako kasi parang nag-aaway ang dalawang ito sa kabilang unit. Nag-alala ako para roon sa babae kasi grabe ang iyak niya. Ilang minuto lang ang tinagal ng ingay at nawala na yon. Nagdasal pa ako na sana ay okay lang yung babae. Nawala ng antok ko sa mga narinig ko. Hindi na rin ako nakabalik sa pagtulog kasi tumawag si Maki para sabihin na nakapila na siya. Sabi ko ay proud ako sa kanya kasi nakapunta siya roon kahit instruction lang ang ibinigay ko sa kanya. Nagtanong-tanong na lamang daw siya kasi ayaw na niyang istorbohin ako at alam niya na nagpapahinga ako. Sinubukan kong libangin ang sarili ko sa pamamagitan ng panonood ng TV pero nainip pa rin ako. Pinatay ko ang TV at nag-cellphone na lamang ako. Hindi ko alam pero may naramdaman ako ng sandaling yon na kakaiba. Medyo okay na ang pakiramdam ko. Naging mabilis siguro ang epekto ng gamot sa akin. Nagulat din ako nang biglang bumukas ang shower sa banyo kahit na walang tao doon. Hindi ko tuloy maiwasan ang makaramdam ng kaunting takot. Kasi nang i-check ko, ang pihitan ng shower ay mukhang okay naman yon at walang sira. Nagpatugtog na lamang ako gamit ang phone ko. Naisipan ko na tingnan ang mga pwede kong tingnan sa unit na yon. Binuksan ko ang mga cabinet sa kitchen at wala akong nakita. Pati yung aparador ay tiningnan ko rin. Ang huli kong chinek ay yung drawer at meron akong nakita doon na tarot cards. Meron ding parang medalyon na may ahas at mukha ng parang sa demonyo. May kilabot akong naramdaman pagkakita ko sa mga yon. Lalo na yung medalyon. Nang hawakan ko yon ay parang may mainit na hangin na bumuga sa tenga ko at sinundan yon ng pagbulong. Boses siya ng isang babae. Agad kong binalik sa drawer ang tarot cards at medalyon kasi feeling ko ay hindi ko dapat hinawakan ang mga yon. Hinugasan ko ng asin ang mga kamay ko. May nakapagsabi kasi sa akin na kapag may nahawakan ka mga bagay na maaaring may nakakabit na negative energy ay dapat ganon ang gawin. Para raw mawala ang negative energy na pwedeng na-absorb mo sa paghawak mo ng ganong klase ng mga gamit. Nagdasal na rin ako para kahit papaano ay mawala ang takot ko ng time na yon. Medyo nakahinga ako ng maluwag nang mag-text si Maki na pauwi na siya. Maya-maya nga ay nandun na si Maki at may dala pa siyang mga prutas para sa akin. Bumili na rin siya ng pang-dinner namin para hindi na raw ako magluto. Hindi ka na dapat nagabala pa. Okay na ang pakiramdam ko. Pagkainom ko ng gamot para lang nagdahilan. Pero salamat sa prutas, love ha. Ang sabi ko sabay ngiti. Buti naman, love. Nag-aalala kasi ako sa iyo kanina. Kumusta ka naman pala rito? Tanong ni Maki. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko sa drawer, Papa Dudut. Tiningnan niya ni Maki at nang kukunin niya ay pinigilan ko siya. Ang sabi ko ay baka may negative energy ang mga gamit na yon. Kaya mas mabuting huwag na lang naming hawakan. Ang sabi ni Maki ay baka raw may manghuhula na nag-check-in sa unit na yon
at nakalimutan ang mga yon. Ganon din ang naisip ko. Oo nga pala, makikipagkita ko sa kaibigan ko, nalaman niya kasi na nandito ako eh. Malapit lang dito ang trabaho niya, ang sabi ni Maki habang nagdi-dinner kami. Sinong kaibigan? Usisa ko. Si Ruben, kababata ko yun. Gusto mo bang sumama? Ang sabi ni Maki. Wag na, papahinga na lang ako rito at baka sumama naman ang pakiramdam ko. Basta wag ka lang masyadong magpapalate ng uwi at delikado ha, paalala ko. Okay love, sandali lang ako, promise. Ang tura naman ni Maki. Pagkatapos naming kumain ay hinugasan na ni Maki ang mga ginamit namin sa pagkain. Naligo siya ng mabilis at nagbihis. Umalis na siya. Tiwala naman ako kasi na lalaki ang kikitain niya. Maya-maya ay nag-send pa si Maki ng picture na kasama niya si Ruben, kaya mas nakampante na ako. Talagang alam na siguro ni Maki na baka mag-isip ako ng kung ano-ano, kaya siya na ang nagkukusang mag-send ng katunayan na lalaki talaga ang imimit niya. Sinabi niya na inilibre daw siya ng kape ni Ruben at nagkakwentuhan lamang sila. Uuwi rin daw siya maya-maya. Inantok na agad ako kaya nag-chat ako kay Maki na mauuna na akong matulog at hindi ko na siya mahihintay. Hindi ko na rin alam kung nag-reply ba si Maki dahil nakatulog na agad ako. Ilang minuto pa lang siguro akong nakakatulog nang magising ako. Narinig ko na bukas yung shower sa banyo kaya ang naisip ko ay dumating na si Maki nang hindi ko alam. Naisipan siguro niya ang maligo at hindi na muna ako bumalik sa pagtulog at hinintay ko nang lumabas si Maki sa banyo. Halos kalahating oras na ang lumipas pero hindi pa rin lumalabas ng banyo si Maki at tuloy pa rin ang shower doon. Naghintay pa ako ng ilang minuto pero hindi pa rin lumalabas ng banyo si Maki. Sinubukan kong tawagan ang cellphone ni Maki pero nagri-ring lamang yon at hindi niya sinasagot. Hindi ko narinig ang pagtunog ng cellphone ni Maki sa unit kaya medyo nagtaka na ako ng sandaling yon. Nag-decide na akong katukin si Maki sa banyo. Pagbaba ko ng kama ay napasigaw ako sa sobrang sakit ng tumama ang tuhod ko sa nakabukas na drawer. Pakiramdam ko ay mamamatay ako ng 1 second. Napaupo ko sa kama habang hinihimas ang tuhod ko. Ang naisip kong nagbukas ng drawer ay si Maki. Baka binuksan niya yon nang dumating siya. Kahit napakasakit ng tuhod ko ay pumunta pa rin ako sa banyo at kinatuko ang pinto. Ilang beses kong tinawag si Maki pero walang sumasagot sa akin. Nang pihitin ko ang doorknob ay hindi yon nakalak. Binuksan ko ang pinto at para akong mababaliw nang malamang kong walang tao sa banyo. Nakabukas na naman yung shower. Ibig sabihin ay hindi pa pala dumarating si Maki. Kung ganoon ay sino ang nagbukas ng shower? Paano nabuksan ang drawer? Sa pagkakataong yon ay iba na ang pakiramdam ko sa condo unit na yon, Papa Dudut. Lumabas na ako ng condo unit at sa labas ko na lamang hinintay si Maki. Sinubukan ko ulit siyang tawagan pero hindi pa rin niya sinasagot. Habang nasa tapat ako ng unit kung saan kami nagstay, ay hindi ko maiwasan ang pagtaas ng balahibo sa aking braso. Sobrang creepy kasi talaga ng vibes doon, Papa Dudut. Nagtiis na lamang ako kasi kung sakali na may mangyari na hindi maganda ay mas makakatakbo kaagad ako. Kesa doon sa loob na baka hindi pa ako makalabas kapag nataranta na ako ng sobra. Siguro ay nasa 15 minutes din akong nasa labas ng unit nang tumawag sa akin si Maki. Ang sabi niya ay hindi niya sinasagot ang tawag ko kasi nasa biyahe siya. Mahirap na raw at baka madukutan. Nasa may baba na raw siya kaya huwag na akong mag-alala sa kanya. Hindi ko na mahintay na makita si Maki kaya sinalubong ko na siya. Pagkakita ko kay Maki ay hindi ko napigilan ng yumakap sa kanya. Feeling ko kasi ay ligtas na ako dahil nandun na siya at kasama ko na. Parang miss na miss mo ako, love ah. 2 oras lang akong nawala eh. Ang natatawang sabi pa ni Maki. Nakakatakot kasi rito. Nabuksan yung shower ng kusa. Tapos yung drawer bumukas din. Tumama tuloy ang tuhod ko. Sumbong ko. Okay ka lang ba? Hayaan mo at tatawag ako bukas ng umaga sa ibaba at ipapatingin ko yung shower. Ang sabi pa ni Maki. Bumalik na kami sa loob ng unit. Kung ako lang talaga ang masusunod ay ayoko nang bumalik doon after ng mga nangyari.
Malakas talaga ang kutob ko na merong multo roon, Papa Dudut. Nagpaparamdam siya o sila sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit nila yon ginawa sa akin. Wala naman akong natatandaan na may ginawa akong mali o bagay para magalit sila sa akin o magparamdam sila sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip na sabihin kay Maki ang hinala ko. Ang sabi niya ay wala naman siyang nararamdaman na kakaiba doon. Normal daw ang lahat para sa kanya. Ewan ko kung naniniwala ba si Maki sa akin o hindi, pinakalma muna niya ako at tumawag na siya sa front desk para ireklamo yung shower na bumubukas ng kusa. Maya-maya ay may lalaking umakyat at tinignan yung shower. Ang sabi maluwag na raw yung pihitan kaya bumubukas yon kahit na walang tao. Inayos na raw niya kaya wala ng problema. Pero parang nararamdaman kong hindi siya nagsasabi ng totoo at siguro ay sinabi niya lamang yon para hindi na namin isipin na merong kababalaghan sa condominium building na yon. Isa pa ay pinanood ko siya noong tinitingnan niya yung shower at wala naman siyang ginalaw. Nahiya na lang din akong sabihin ang napansin ko sa lalaki kaya hinayaan ko na lang siyang makaalis. See? Maluwag lang pala yung pihitan kaya bumubukas yung shower. Kaya walang multo rito, love. Huwag ka nang matakot, okay? Ang sabi pa ni Maki. Sabihin na nating tama yung lalaki. Paano mo ipapaliwanag yung nakabukas sa drawer? Tanong ko. Baka kasi nabuksan mo bago ka nakatulog. O baka sira na rin yun. Tugon ko kay Maki. Napailing na lamang ako, Papa Dudut. Hindi ako kumbinsido sa mga sagot ni Maki sa akin. Pakiramdam ko talaga ay may something sa lugar na yon. Doon ko rin sinisisi ang pagsama ng pakiramdam ko ng walang kadahilanan. Tumahimik na lang din ako kasi baka maging simula pa yon ng pagtatalo namin ni Maki. Ayoko namang mauwi kami sa ganon nang dahil sa bagay na yon. Ang sabi ko na lamang ay matulog na kami kasi inaantok na ako kahit na hindi pa naman. Pagkahiga namin ay tinanong ako ni Maki kung okay lang ako at ang sabi ko ay oo. Tumalikod na ako kay Maki pero nakabukas pa rin ang mata ko. Iniisip ko pa rin ang mga nangyari. Sinabi ko sa aking sarili na wala na akong dapat na ipag-alala dahil bukas ay aalis na kami sa lugar na yon. Bali 2 gabi lang kasi kami roon at 3 araw. Huling gabi na namin sa condo unit na yon. Ngunit hindi pa pala tapos ang kababalaghan sa unit na yon, Papa Dudut. Talagang may pahabol pa. Nauna nang nakatulog si Maki. Narinig ko na ang paghihilik niya na hindi gaanong kalakasan. Laman pa rin ang isipan ko ang mga na-experience ko sa lugar na yon. Maya-maya ay narinig ko na naman sa kabilang unit ang kalampagan ng mga gamit. May lalaking sumisigaw na naman at babaeng umiiyak. Sa pagkakataong yon ay ginising ko na si Maki. Hindi ko na kasi kayang tiisin kasi baka kung ano pa ang mangyari doon sa babae. Love, may nag-aaway sa kabilang unit. Ang sabi ko kay Maki nang magising siya. Wala naman ako naririnig ang sabi pa ni Maki. Tama nga si Maki, wala na yung ingay sa kabila. Pero kanina meron talaga. Ilang beses ko nang naririnig yung babaeng umiiyak tapos parang may mga gamit na inihahagis. Wika ko. Sinabi ko kay Maki na dapat siguro ay meron na kaming gawin kasi baka nasa panganib yung babae. Pero ang sabi ni Maki ay kung sakali na meron nga talagang akong narinig ay wag na akong makialam. Disappointed ako sa mga sinabi na yon ni Maki kahit pa alam ko na ayaw niyang madamay sa gulo. Hindi ko kasi kayang manahimik na lamang. Sinabi ko kay Maki na kung wala siyang gagawin ay iba ko sa kanya. Nang makita niya na seryoso ako ay sakalang nagbago ang isipan niya. Tinanong niya ako kung anong gagawin namin. Sabi ko ay isusumbong namin sa front desk para tumawag sila ng pulis. Magkasama kaming pumunta ni Maki sa front desk at naabutan namin doon yung babae. Sinabi ko sa kanya ang mga narinig ko sa kabilang unit at talagang kinilabutan at natakot ako sa sagot niya. Ang sabi kasi niya sa amin ay imposibleng meron kaming naririnig na umiiyak na babae at sumisigaw na lalaki sa unit na tinutukoy ko kasi wala raw tao sa unit na yon. Ang totoong araw ay stock room yon. Pakiramdam ko ay sasabog na ang ulo ko sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Doon ko napatunayan na meron nga talagang multo sa condominium building na yon.
Humingi na lamang ako ng sorry pero ang totoo ay gusto kong pigain yung nasa front desk para sabihin niya sa akin kung bakit may mga ganong nagpaparamdam sa building na yon. Feeling ko kasi ay may alam siya pero ayaw niya lamang sabihin. Pagbalik namin sa unit ay kinausap ako ni Maki at aniya, baka raw sa akin lang nagpaparamdam yung mga kaluluwa na naroon at hindi sa kanya. Naniniwala naman daw siya sa akin kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ko. Kasi malaking bagay para sa akin na naniniwala si Maki sa mga sinasabi ko sa kanya. Sa awa ng Diyos ay safe kaming nakaalis sa condominium building na yon. Yun nga lang ay baon ko pa rin ang takot at sinasabi ko sa sarili ko na never na akong babalik doon. Namasyal din muna kami ni Maki bago kami umuwi at magkahiwalay na kami ng bus na sinakyan. Until now kapag naaalala ko ang mga pangyayaring yon ay kinikilabutan pa rin ako. Hindi naman kasi ako nakakakita ng mga multo at yun ang first time na naka-experience ako ng ganon. Kami pa rin pala ni Maki hanggang ngayon papadudot. Natuloy ang pag-alis niya at nakailang bakasyon na rin siya. Plano na niya na umuwi dito sa Pilipinas for good. Napag-usapan na rin kasi namin ang kasal at baka next year ay mangyari yon. Wish ko lang papadudot. Sincerely yours, Lexi. Walang pinipiling lugar, oras, sitwasyon at tao ang pag-atake ng takot. Madalas pa nga ay nangyayari ito sa lugar at oras na hindi natin inaasahan. Kaya po importante na meron tayong taong masasandalan sa sandali na tayo ay natatakot at nangangamba. Isang tao na makikinig at poprotektahan tayo. Dahil aminin man natin o hindi ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay magagawa nating maging matapang. Isa rin sa mahalaga ay ang ating pananampalataya sa ating lumikha. Sa oras na wala na tayong makakapitan, tanging siya lamang ang ating mapagkukuhanan ng lakas. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Hanapin po ang Kaistorya at ang Papadudot Family YouTube channel. Sana po ay nakapag-subscribe na po kayo. Taas po ang kamay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories.